Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito naman po tayo ngayon sa Manong Miro Hotspot Live. And ang ating topic is optimized mind. So alam natin lahat na marami sa atin na nag-shift from regular work na napasok sa opisina, biglang nag-change ng scenario, naiipit lang sa bahay. So somehow, yung nabagong routine ng biglaan, may epekto yun eh. Nakaka-apekto siya sa kung paano tayo magtrabaho. So, nga, ang ating makakapanayam ngayon ay isang practicing psychologist and malawak na po yung kanyang experience. So, ito na po si Dr. Mary May Malabanan Fernando. Ma'am, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po, Manong Miro. Ma'am, sumentro na po tayo sa ating topic, no? Ito na po yung unang tanong. Pag sinabing mental health, ano po ba ang ibig sabihin nun? Mental health. Pag sinabi nating mental health, ito ay may kinlaman sa kabuuan ng isang tao. So ay parang kung paano mo tinatanggap ang mga iba't ibang klase na stressors na dumadating sa buhay mo, kung paano ka nag-a-adjust at nag-a-adapt. Ito rin ay parang sumasaklaw or sumasang-ayon sa mga parang paano tayo mag-isip, paano tayo kumilos, paano natin maramdaman ang mga bagay na nangyayari sa paligid natin. So, it has something to do with the emotional state of a person, emotional state, psychological state, social well-being, kung paano tayo nakikisalamuha sa mga tao. Yun ang kabuuan pag sinabi nating mental health. So, ang lawak pala ng sakop nun, ma'am. Yes. Opo. Napakalawak po niya talaga. Kabuuan ng aspeto or lahat ng aspect ng isang pagkatao may kinalaman sa mental health. Okay, ma'am. Ito kasi, no, since ang topic is yung optimized mind, meaning ang patungo nito ay sa productivity. Paano po ba nakaka-apekto ang mental health sa productivity ng isang tao? Kapag hindi tayo nakakatulog ng tama, andun yung nakakaramdam tayo ng panghihina ng katawan, physically. Ang effect niyan psychologically, nagiging makakalimutin tayo. At ang isa sa pinakamataas na nangyayari ng effect ng walang pagtulog ay yung irritability. Mabilis mainis, mabilis magalit, mabilis mag-react sa mga situation. Kahit tawagin lang yung pangalan mo eh. Manong Miro, reactive ka agad. O bakit? Ganun agad yung nagiging reaction. So may effect siya psychologically. Now, dahil nangyayari yon, pati yung productivity natin, pati yung efficiency natin, nababawasan. Dahil kung paano tayo nagre-respond sa situation natin. Okay, ma'am. Ano po ba yung, ma'am, ang mga common na issues na yung kumbaga everyday kinakaharap to pero hindi iniisip na tao na mental issue siya? Actually, marami sa atin kasi yung pakiramdam na kaya ko pa to, okay lang to. Yung halimbawa makikita ng isang tao, tulog lang ng tulong. Akala nila tinatamad lang sila. Kahit sila mismo, ang akala nila, yung pakiramdam nila, tinatamad lang sila. At yung mga tao sa paligid sasabihin sa kanila, ang tamad-tamad mong kumilos. Kumilos ka naman, gawin mong productive yung sarili mo. Ganun pa yung naririnig sa bahay. Yun palang issue na siya eh. Kahit mismo yung tao na nakakaramdam nito, hindi niya alam, concern na yon. May mental issue na yung pagtulog ng tulog. Tapos pagdating ng gabi, hindi ka nakakatulog. Why? Ano nangyayari sa gabi? Kasi yung isip natin nakakapag-overthink. Sobrang mag-isip. And usually, ano bang nangyayari ka iisip? Kalimitan negative thoughts naman eh. Nagja-jump tayo ng conclusions. Hindi pa nangyayari ang isang bagay, may mga naisip na agad tayo. So, isa yun sa mga dahilan kung bakit hindi nakakatulog. At actually, madami pang mga nagiging mental issues na hindi na-address. But then, ito, no, just want to clear na pag sinabi nating mental issue sa isang tao, posibleng hindi siya mental issue para sa isang tao, pero issue siya sa isang tao.
Halimbawa, para sabihin, yung nawalan ka ng trabaho during pandemic, o kaya naman yung iba ay half lang ang nangyari sa kanila, pwedeng iba kung paano nila nakapag-adapt sa situation. Dahil iba yung kung paano sila nag-adapt sa situation, issue yon para sa kanila. Ito yung tinatawag natin na iba-iba yung frustration tolerance natin. Kasi meron tayong tinatawag na individual differences. Magkakaiba ang bawat isa sa atin at iyon siguro yung isang bagay na kinakailangan matutunan ng bawat isa sa atin kung paano rumispeto at maging sensitive sa posibleng nararamdaman ng ibang tao. So, ano yun? Parang hindi naman natin pwedeng sabihin na dahil kaya niya yung isang issue, dapat kaya ko rin. So, dapat hindi siya kino-compare. Tama Okay. yon, Manong, ano? Hindi ko mo, pag sinabing, para yan lang, buti nga, may trabaho, 50% ka pa ng work mo eh. Kapag ganun yung situation, ang nangyayari is lalong makakaramdam yung tao na he is alone, na she is alone, na walang sumusuport sa kanya. So, mas actually giging trigger pa ngayon sa kanyang mental health. Okay. Ganito. Doc, is there a certain demographic na usually nakaka-experience mga gantong klaseng issue? Like, babae ba lang ba? Lalaki lang ba? Or mga bata? Or nakatanda? Saan nyo nakikita yung pattern? Actually, ano to iba-iba kung tutuusan based. Meron kami tinatawag na libro, yung DSM-5. Depende kung ano ang illness. Pero kung ang pagbabasihan natin ngayon is yung kumbaga nangyayari sa napapanahon ngayon, yung depression, ang common dito ay nakalink sa mga babae. And depression, anxiety, kalimitan sa mga babae. Pero meron kasi, depende sa illness nga ito, may mga illness, halimbawa sabihin natin mga antisocial o kaya naman ay even the edad. Merong mga example ay yung psychosis or schizophrenia. Common ito, itong mga gantong disorder pagdating ng mga 20s. Doon siya mag-i-start. Pero, meron pa rin, simula bata, nagkakaroon na. O meron tayong tinatawag ng mga childhood psychosis, child psychosis. Even nga habang nasa ano pa lang kumbaga yung nade-determine na, kaya nga tayo merong mga newborn screening, nade-determine na mental issues yung bata. Nakapaglabas pa lang, alam na ng mga doctors na merong condition yung bata. So actually, wala siyang pinipiling edad, walang pinipiling sex, kung babae o lalaki, bata o matanda, lahat ay prone na magkaroon ng mental health issues. Pero ma'am, nung yung pumasok yung itong time na to, yung pandemic, marami talagang naapektuhan. Ano yung nakita niyong pinaka-common, yung pinaka-prevalent sa kahit saan? Nako, sa totoo lang dito sa clinic, dahil nag-start ito, majority sa amin, yung mga bata na nag-online class. Dahil why? Yung adjustment nila sa situation. Hindi sila prepared at wala namang nakapag-prepare sa atin kung tutuusin Lahat tayo nagulat sa pangyayaring to na nag-start noong March 2020. December 2019 nung mag-start to sa Wuhan, China. Pero dito sa Philippines, March 2020, nag-start na tayo ng ECQ, nag-start na tayo ng lockdown, nag-start na yung online class, nag-start na yung parang modular. Sino ba ang nakapag-ready sa atin noon ng time na yun? Wala. Though, sabihin natin, there are some schools na gumagawa na ng gano'n, na ng mga online class. Pero, yung ang nangyari sa mga bata na nakikinig sila sa situation na ang kausap nila ay nasa TV, nasa telebisyon, na ang kausap nila, tandaan natin ang mga bata, common sa young mammals ang paglalaro. Kaya lang nasan yung socialization, nasan yung social skills nila. Yeah, nagagawa naman, why? Meron pa rin namang communication, meron silang mga laro na nagagawa, pero iba pa rin yung nagagawa ng physical.
So even sa mga bata, sa totoo lang ay yung bang bombarded sila sa mga task na gagawin nila, yung punong-puno sila ng mga task at hindi nila alam kung paano uunahin isa-isa. Marami akong mga clients na napapanaginipan nila yung mga task na iniiwan sa kanila ng mga teachers nila. Another one, pagdating naman sa parents. So meron ako mga clients na nagkaroon ng more on sa depression. Bakit? Nalulungkot sila because yung fear, yung takot nila na baka sila ay magkaroon, pero mas takot ng COVID, pero mas nandun yung takot nila na yung family members nila Oo. ang magkaroon ng COVID. So nagdudulot yun sa kanila ng anxiety, ng depression, yung fear of uncertainty. And then nung dumating din yung pandemic na to, marami ang naging, alam naman natin na wala ng trabaho o kaya talagang lumiit ang sweldo. Yun, isa yung naging concern nila, yung finances. Dahil sa concern na to, ang tendency naman is bumaba din ang mga emotions nila. Even sa mga nanay. Ito pa, no, yung kung dito sa clinic, nagkandoon, yung sunod-sunod din, lalo na sa mga, ito nga lang, itong lang week na to, nagulat ako, bakit panay senior? Puro senior citizen yung aking mga sunod-sunod na naging clients. At ang common na nakita ko sa kanila ay yung tinatawag natin na illness anxiety. Ano ba yung illness anxiety? Ito yung pagkakataon na, because nga, nandito ang pandemya, pag ikaw ay parang, or kahit wala kang nararamdaman, as if akala mo may sakit ka. Halimbawa, nagpapalpitate ka kasi nga may presence ng anxiety, nag-iisip ka ng sobra, nagpapalpitate ka, ang iisipin mo, baka may sakit ka sa puso. Tapos, ang gagawin nila, pupunta sila sa mga doctors, magpapalaboratory sila, ipapacheck nila yung condition nila. Ngayon, minsan hindi sila masasanay, magse-second opinion pa sila. Ang iba pa, nagsi-self-diagnose. Igugugel ng igugugel. Tapos kapag ginugel nila, ang tendency nila, lalo nilang i-relate sa sarili nila yung nakikita nilang mga symptoms. Ayan. So sa depression, yung kaninang mga nabanggit ko, kung ang isang tao ay nagiging tulog ng tulog, hindi makatulog, kain ng kain, hindi makakain, mataas ang irritability, feeling helpless, at ang common sa tao na merong depression, yung bang nakakaisip na natapusin yung buhay niya. Yung hindi niya na makita yung purpose ng buhay niya. So, iyan yung mga common cases Okay. ngayon. Halimbawa ako no, na dahil napalipat ako sa online work. And okay, tinatanggap ko rin na maari akong magkaroon ng ganyang klaseng issue. Is there a way na I can do to isolate myself para magkaroon ng ganyang issue? Or meron bang way na parang pakiramdam ko meron akong nararamdaman, meron ba siyang certain fix na ma-manage ko on my own yung nararamdaman ko? Oo. Manong Miro, marami tayong mga tinatawag na self-help tips na magagawa natin sa bahay pa lang natin na as much as possible is sana lang talaga medyo may patience. Yun yung lagi kong ina-advise sa mga clients ko. Medyo konting pasensya lang po para masimulan natin at tsatsagain natin yung mga ginagawa natin. So, yung mga nabanggit ko kaninang symptoms, actually maa-address yan kapag ito yung mga different strategies. Pwede tayong mag-reach out sa mga group of friends natin. Mag-start tayo, kasi pag nakita mo yung sarili mo na parang nag-withdraw ka, yung dating mga ginagawa mo na hindi mo na ginagawa ngayon, kasi sign na rin to ng depression. Yung parang nagiging abusive ka sa isang bagay. Halimbawa ay wala ka nang ginawa kundi maglaro ng maglaro sa computer. O kaya puro social media or Netflix or TikTok yung nangyayari. Meron ka ng mga nadi-disregard na mga dating responsibilities mo.
Pag ganon, ang isa sa pwede pa nating magawa, yun nga, you reach out sa mga friends. Mas maganda siguro sa journal mo, journal writing, no? Sa journal, isulat yung mga list ng pangalan na mga kaibigan and even contact numbers. Kasi minsan, nangyayari disoriented tayo. Pero once na nag-open ka ng journal mo at nakita mo yung name, babalik tayo sa sense, yung sa rational thinking, na, oops, eto matawagan nga itong si Manomiro, itong number niya. O bro, ano, kamusta ka? Yung mga simpleng ganon. Another one na pwede nating magawa, yung mga simpleng gawain sa bahay. Instead of thinking doon sa part na ang dami ko na namang responsibilities, pwede natin siyang magawa as isang intervention. Halimbawa, magluluto ako ng isang bagay na sa tingin ko matagal ko nang hindi nagluluto. Mga simpleng ganon, ano? O kaya, lilinisin ko yung aparador ko. I-organize ko yung mga gamit ko. Simpleng gawain sa bahay could be a good intervention. But, eto na, take note. Hindi lahat ng intervention ay therapeutic. Pwedeng yung iba ay makatrigger pa sa'yo. Halimbawa, manonood ako ng TV. Makapanood. Baka mamaya yung napanood natin is maging trigger pa. So, hindi advisable yung mga ganon. Even sa pagkain, you need to choose yung pagkain. Self-care tips, no? Yung pili kayo ng mga pagkain like mga rich in niacin, omega-3, niacin, mga mani, walnuts, yeah, medyo mamahal, kahit peanut lang. Diba? Omega-3 like salmon, tuna, ayan, makakatulong yung mga ganyang pagkain. Mga carbs like quinoa, mga brown rice, mas okay po ang brown rice kesa po sa white. Malaking tulong po ito. Mga pagkain. Green leafy vegetables, especially. Green leafy vegetables. Halimbawa, no, di ba? Alam natin, pagka ang katawan natin nag-exercise, nag-i-improve yung stamina, nag-i-improve yung well-being, etc. No? Ang mind ba natin, meron ba ding ehersisyo na pwedeng gamitin para ma-strengthen, etc. Yung ganon. Yeah. Actually, we can do the breathing exercise. Marami din tayong mga therapy na magagamit, no? Pero isa sa pwede natin maging self-help tips, yung pag mag-iisip tayo. Halimbawa, halimbawa ay tayo ay may trigger. When we say trigger, yung isang event or isang pangyayari na pwedeng mas lalong magpataas ng bigat na nararamdaman natin. So, yan yung mga triggers niya. Pag nalaman natin yung mga triggers na yan, ang pwede natin isa sa magawa is mag-breathing exercise. So, maraming klase ng breathing exercise. At merong mga tamang paghinga na tinatawag. Kasi merong mga paghinga na baka mamaya mag-cause lalo ng anxiety. Halimbawa, sabihin natin na inhale, exhale. Hindi siya inhale, exhale. Inhale, exhale. Hindi ganon eh. So, inhale, exhale. So, kailangan mababa na mabagal na tipong marerelax ka. Isa yan sa mga mind na exercise na pwede nating magawa. Iisipin lang natin siya, tapos ina-apply natin siya. Marami rin, actually napakadaming mindfulness exercises. Meron yung mga 5 senses na tinatawag, na gagamitin natin yung 5 senses natin para bumalik sa pagiging rational, bumalik sa present moment. So, maganda pala talaga nagagawa ng journal, no? Para natatrack yung nangyayari, no? Napakalaking bagay ng journal writing po. Isa sa pwede natin ginagawa, ito yung common na ginagawa ng mga clients ko, pag nag-journal writing sila, lagi ko sinasabi sa kanila, after 2 weeks, balikan mo yung uli mong sinulat, and then tingnan mo, same pa rin ba? Or may nabago na? Kung same pa rin yung mga negative na nangyayari, so anong sunod natin gagawin? Kung may nabago na, pasalamatan mo yung sarili mo, recognize mo yung sarili mo na, uy, good job, me. Nag-i-improve ka. Pero kailangan lang natin na tiyagain siya. Kasi why? Hindi yan po isang snap okay na. Konting change, okay lang yan. Basta may progress. Ayun ang importante. Patience talaga no? Yeah.
Oh yeah, medyo tatsagain lang. At definitely yung support ng family members. Napakalaking bagay sa isang taong may pinagdadaanan na naandyan ang family members niya or friends niya na sinusuportahan kung ano man yung kanyang pinagdadaanan. Imagine, may effect ang food, may exercise din para sa mind. Yung bang physical exercise, meron din bang pwede magawa para mas maging alert or optimized yung thinking? Yes, malaki din ang maitutulong ng physical exercise. Kasi when we are taking of our physical body, kasabay niyan na inaalagaan ng ating mental health. So, actually pareho lang sila, the physical and mental health. Once na nag-physical exercise tayo, kasama yan sa mga nire-recommend ko during initial consultation ng mga clients ko. Once na tayo ay nag-physical exercise, at gawin mo siya continuous based on studies in 45 days, you will see the difference. Malaki, even yung irritability, even sa pagtulog, na-address niya, even yung depression and anxiety. Tsaka Manong, no, maidagdag ko lang, no, yung even ng sunlight. Yung magpapagpapaaraw, malaking tulong din to sa mental health natin. It also promotes good sleep. And also, when it comes to depression and anxiety, malaki din ang tulong ng So sunlight. talagang dapat Vitamin D kasi puwersahin talaga yung katawan lumabas talaga, kung ganoon. Kasi ako talagang nagkukulong ako sa bahay eh. House arrest talaga yung talagang pero yun tama din. Oo, Tapos motivation, motivation. yeah. At knowledge din natin yun. Recognize din natin minsan na may pinagdadaanan tayo. Recognize natin kasi totoong nangyayari eh. Recognize natin na, ops, nandito ako, pero ano ngayon ang gagawin ko? Teka muna, lalabas muna ako, papaaraw lang ako. Teka lang, mag-exercise lang ako kahit 5 minutes. Mag-exercise lang ako. Tatakbo lang ako sandali. And then, based on studies, 45 days. Merong maliit, pero yung iba medyo malaki. Depende to sa isang tao eh. Yung Pero pagbabago. butit na nabanggit niyo yung word na recognition Ah, kasi ako, habang nagagawa ako one time, may sinusulat ako. Tapos, habang nagsusulat ako, parang ako nag-blackout. So, inattribute ko siya sa sinasabing parang writer's block. So, it's normal. Kaya lang, isang linggo na. Mm-mm. Sabi ko, ba't ganun? Parang blank ako. Ano, Mm-mm. meron bang, Mm-mm. ano ba yung mga senyales na masasabi ko, ako ay meron ng issue na kinakaharap? Kasama dito yung fatigue feeling. Yung wala ka namang ginagawa, pero parang pagod na pagod ka. Kaya minsan, mas pinipili nila na matulog na lang sila lagi. And then, kapag tulog na nga sila ng tulog, ang akala ng mga tao sa bahay, tatamad-tamad na natutulog. Pero symptoms na iyon na pinagdadaanan niya. Kahit tulog ka ng tulog, yung iba more than 12 hours tulog, pero pagkagising, anong nararamdaman? Pagod. Parang galing sa isang napakahabang paglalakbay. So yung ganun yung fatigue feeling, yung bang feeling niya wala nang makakatulong sa kanya, yung helpless. At kung nakikita mo na yung dating ginagawa mo, hindi mo na nagagawa ngayon. Parang hirap na hirap ka, even paliligo. Sabihin natin, dati sanay ka naman na everyday naliligo. Ngayon, inabot ka na ng 3 araw, hindi ka pa rin naliligo. 2 araw, di ka pa rin naliligo. Diba? So maraming cases, yung iba, 3 months, 5 months, 6 months, di naliligo. Pero nakakausap mo sila nang hindi mo aakalain na may condition sila. Pero deep inside, yon may mga pinagdadaanan silang mabibigat. Even yung hygiene, nagdi-deteriorate. Pagsisipilyo, yun din pakiramdam na parang, bakit ganon? Ang bilis kong mainis. Ang bilis kong magalit. Ultimo, marinig ko lang ang pagpalit ng page ng paper na iinis na ako. May bumagsak na kutsara, ting! Naramdaman ko agad na parang sumakit ang ulo ko at nainis ako at nag-react ako. Mga simpleng bagay na ganon. Actually, kung yung mga nasabi ko kanina, maganda sana magawa yon. Now, kapag it bothers you na, at maraming bagay ka na hindi nagagawa at
Yung dating, kumbaga, ikaw, yung old self mo ay hindi mo na nakikita. You need professional help. Okay. Ito kasi no, tayo, yung society natin ngayon ay from, pakiramdam ko lang from macho culture, kasi kahit babae may macho culture no. From the macho culture, nag-shift to cool culture. Yung masyadong cool na mga tao, too cool to care, too cool for everything. Tapos, halimbawa no, sa sinabi mo na ito yung mga senyales na meron ako nararamdaman. Na-realize ko meron ako. Is it healthy ba na i-shrug off ko yun? Sasabihin ko, hindi, kaya ko yan. Walang problema yan. Shrug off ko lang. Healthy ba yung ganun? Actually, it's a maladaptive. It's maladaptive coping. Na hindi, okay lang yan. And then eventually, magiging okay din ako. Di ba? Yung mga ganong pakiramdam. It's maladaptive coping. Kasi sinusuppress natin. May suppression of feelings. Mas okay po na naire-release natin. Na mas nasasabi natin. Kasi once na nasasabi natin, mas nagagawa ng paraan. May mga tao tayong makakausap, isa na siyang paraan. May magagawa tayong isang bagay, isa na siyang paraan. Yung sa sarili natin siya na, kaya ko to, na ako lang mag-isa, na hindi ko nasasabihin sa ibang tao, para bang bulkan. Yung bulkan, nasa loob kumukulo. Pag walang steam, sasabog. So, ganun yung mangyayari. So, mas maganda, marami tayong sisingawan. Okay. O siya, sige, ganun nga. Sisingawan. Pero, meron bang parang demarcation line? Or ano ba yung mga points na maari mo masabi, ma'am, na pag nakita mo sa sarili mo, ay shoot, kailangan ko na pala ng professional help? Yun, kagaya din nabanggit ko kanina, no? Number 1, bakit parang hindi na ako to? Yung mga salitang, hindi ako to hindi ako ganito. Yung bang parang merong isang Miro 1 at saka si Miro 2, na alam mo kung yung gusto mong gawin, pero hindi mo siya magawa. Parang ang bigat-bigat ng pakiramdam mo para magawa mo yung isang bagay. So, pero alam mo kung yung gusto mong gawin. So, that's the start. Doon ka makakaramdam tuloy ngayon ng anxiety at saka depression kasi naglalaban ko ano yung pakiramdam na gusto mong gawin. So, kapag ganon, same din, no? Tulog ka ng tulog, o kaya hindi ka makatulog, o kaya iba nagbi-binge eating, kain ng kain, minsan kuha ng something na matamis, something alat, yan ang mga common taste na hinahanap. Yung iba naman is hindi makakain. Tapos kapag kumain, yung iba umaabot sa point na napapasok ka sila. Yung iba, yung mapapansin mo, wala ka namang wala ka namang kinakain na hindi masama, pero bigla ka nalang nagda-diarrhea or nagko-constipate, or yung ang bilis magpalit ng bowel movement mo, ang taas ng stress level mo kapag ganyan. At pag mataas ang stress level, prone sa mental health issues. Ano to parang sinasabi, even yung mga parang sinasabi mo na na basta anything unusual or anything na medyo umu-over ka dun sa ordinary mong ginagawa, it's already a sign. Unless ginagawa mo to ng talagang sinasadya, gusto mong gawin. Sinaturn. Pero kung sa tingin mo, may bagay ka na, etong gusto ko, pero eto yung nangyayari. Tapos nandun yung parang, alam mo yun, yung lumalaban ka sa sarili mo, para ka nakikipaglaban sa sarili mo. Ayun. So, yeah, may concern kapag ganon. Concern na siya. Issue na siya. At kailangan natin na tipong may maglilid sa atin o kaya punta na tayo sa isang professionals. Okay. Lalo na kapag na sa amin, no, yung self-harming, kapag nagkakaroon na consider as emergency case, kapag may self-harming o kaya nakakaisip na ng na gusto niyo nang tapusin ang lahat. Actually, it's okay na itanong mo Itanong mo sa kaibigan mo or itanong mo na kapag sa suicidal, it's okay na maitanong para ma-discuss niya yung nararamdaman niya. Hindi yung totoo na pag nagtanong tayo about suicide, ang iisipin natin is nag-feed tayo lalo sa tao na baka makaisip ng suicide. Actually, hindi ganun Yung mga
ng paniniwala, pero hindi ganon. Actually, mas naiisip ng tao na merong nag-aalala sa akin, na nabavalidate yung pakiramdam niya, na hindi siya dinidismiss. Ito ha, Doc. Kasi 'di ba, lahat naman tayo, no? Hindi, marami sa atin ang nag-shift to work from home na Mm-mm. biglaan. So yung shift ng routine, hindi naman lahat ng bahay malalaki. So may mga bahay na talagang that's it, no? Yung maliit lang talaga. Yung paggising mo, just a few steps, kita mo yung same wall, same ceiling, same etc. And it's repetitive pa ulit-ulit, tapos maliit lang, it's cramped. Uh, would you say na ito yung magko-contribute to cabin sickness ba tawag doon? Cabin sickness o cabin fever? Actually, hindi siya, yung term na yan is not really, kumbaga, standard Okay. or official term ng isang illness. Ano? Sa kultura natin, sa Pilipinas, pag sinabi nating Pilipino, alam natin yung attachment natin sa family. Kaya lang, ganito yung nangyayari. Alam natin na para kanino tayo bumabangon, kalimitan ng sagot yan para sa pamilya, di ba? Pero dahil ito nangyaring pandemic na to, lahat sama-sama sa bahay. Yung iba, naging therapeutic para sa kanila na nakikita nila yung family members sila, sama-sama sila doon. Pero yung iba, trigger sa kanila yon. Why? Kung ikaw ay estudyante, gigising ka sa umaga, papasok ka sa school, babalik ka hapon na, pagbalik mo, busy ka na sa mga dapat mong gawin sa school, tapos chat ka na sa mga friends mo, tapos kakain, tapos tutulog na. So, yun yung routinary. Pero ano yung nangyari ngayon? Ang naging environment mo ay yung family mo, na kayo mismo, na ang daming pagkakataon na hindi kayo nakikita-kita nang ganun yung nangyayari sa inyo, pero ngayon ang dami yung nawi-witness sa iba't ibang personalities ninyo. Isa pa dito, no, yung mga different concerns, yung nag-aagawan sa internet connection, kasi ang daming gumagamit, nagiging issue din yan ngayon. Tapos, kung maliit ang bahay, kung halimbawang yung isa nasagot kay teacher, yung isa nagsasalita kasi si tatay nagwo-work din online, malaking issue din siya. Kaya medyo tong nangyaring pandemic na to, marami ang nagkaroon talaga ng matinding adjustment. Nako, maraming salamat, Doc, sa inyong pag-share. Okay. Ano po yung inyong magiging parting words? Ano ang maipapayo nyo sa mga nagwo-work from home? Paano nila mamamanage or paano nila mapapanitili na optimized yung kanilang mind? Productivity. Yung ano lang natin dito talaga eh. Paano maging productive? Kasi, nga wala eh. We have to work. It's for our family, it's for ourselves. Ano po yung pwede nating may papayo nyo? Siguro ang masasabi ko, hindi hadlang itong pandemya na to para hindi natin mapangalagaan ang sarili natin. Self-care is not selfish. It is self-love. Despite na nangyayari sa paligid natin, kailangan natin tulungan at alagaan ang sarili natin. Paano? Kagaya ng mga na-mention ko kanina, yung simpleng pagpapaaral, pagkain ng tama, exercise, the breathing exercise. Remember, kapag tayo nagkakaroon na ng mga nasabi ko ring triggers kanina, mahihirapan tayo at mahihirapan din yung tao sa paligid natin. Now, kinakailangan nating alagaan ang sarili natin para kapag buo na tayo, makakapagbigay tayo nung ibang part sa ibang tao. Nako. So that's it po. Maraming salamat. Okay, Doc. O sa mga manonood, no. Halimbawa, na interest sila na gustong kumontak sa iyo, paano kanila makokontak po? Actually, may clinic po ako dito sa Parian, Calamba. And then meron din po ako sa Makiling Medical. Or they can contact me po sa 0917-550-1878. Yan. By appointment po yung pagpunta po sa amin.
Naku, maraming salamat. Ma'am, yung naibigay niyo po na insight and Thank you lahat ng po. information, I'm sure this is a very, yung value niya ay masasabi kong walang mahirap tumbasan ano. Maraming salamat. So, do sa mga viewers, thank you so much for watching. Tapos, kung kayo po ay interesado pang may matutunan, just click subscribe dito sa YouTube channel and follow us on Facebook and Instagram. Hanapin nyo lang po yung Manong Miro na page. So, maraming salamat. Thank you, Doc. Bye-bye. Maraming salamat. Po.